Ipinagpapatuloy po natin sa gabing ito ang ating message series na pinamagatan po nating The Things We Can Do as the Year Ends. We continue our message series for tonight na pinamagatan po nating The Things We Can Do as the Year Ends. And today we discuss part 3 of this message series. Na ang tema po nitong ating pinag-uusapan na bago matapos ang taon, meron pa tayong mga pwedeng magawa upang yung taon na to, we can end it well. That no matter what transpired throughout this year, whether may mga magagandang nangyari o pangit na nangyari sa atin itong taon na to, still we can do certain things to end this year with a bang, to end it well. And tonight we discuss part 3. Minsan pa, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Let us bow our heads, let us close our eyes, and commit to the Lord the study of His Word. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sa gabing ito. Minsan pa nagkaroon po kami ng opportunity to worship Jesus. And we lay everything at your feet, Lord. Lahat ng gumugulo sa aming puso't isipan, lahat po ng aming mga problema, lahat ng aming mga iniinda, dinadaing sa buhay, Lord, we surrender them all to you, Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan nadadala kami sa mga iniintindi po namin. But help us tonight to hear your word, to hear your voice. Speak to us so clearly, Lord. Magiging malinaw sa bawat isa po sa amin, ikaw nga ang nangungusap sa aming kalagitnaan. And we reject all works of Satan in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, we declare defeated. We declare defeated. We declare defeated. In the name of Jesus Christ. We welcome you, Holy Spirit. Move in our midst. Fill us with your power. Fill us with your anointing. Fill us with your grace. Fill us with your love. Fill us with your joy. At hayaan mo na ang bawat isang naririto, O Diyos, maranasan ka in a very personal way. Ma-experience ka in a very personal way as we worship you. Giving you thanks and praise. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this is our prayer. All God's people say, Amen. The things we can do as the year ends. The things that we can do as the year ends. Ngayong gabi po, pag-uusapan natin yung part 3. Pero sa mga hindi nakapanood o nakapakinig nito live, pwede niyo po siyang abangan sa ating YouTube channel para po dun sa mga naunang bahagi, yung parts 1 and part 2. At sa bawat bahagi ng message series na ito'y nagtatalakay tayo ng 2 puntos. 2 points which we believe we can apply in our lives, makakatulong sa atin na bago matapos ang taon na ito, magkaroon tayo ng mga karagdagang pagpapala mula sa Panginoon. At nakakaapat na points na po tayo. Today we go to the 5th and to the 6th point, beginning with this one. Rearrange your living space. One of the things that we can do as the year ends is to rearrange our living space. Whether that living space is isa lamang bed space o kama, ito'y kwarto, baka nga hindi pa kwarto, baka kalahating kwarto, o buong kwarto, o isang buong flat. Whatever your living space is, one of the things that we can do that can help us to end this year well is to have some time to rearrange it. Dahil sabi sa atin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Again, I read Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Meron daw pong panahon ang lahat ng bagay. Na hindi ko naman kilala lahat ng nanonood ngayon at nakikinig ng ating message. May ilan siguro sa atin na napakasipag magdinis ng bahay, hindi na kayo kailangan sabihan nito. Kasi sa totoo lang, minuminuto, araw-araw, may ganong tao, walis ng walis, map ng map, arrange ng kanyang espasyo, maliit man na kwarto o isang buong bahay. Pero ilan sa atin, maaring hindi naman tamad, pero you just don't have the time. You just don't have the time. Busy ka na rin sa trabaho mo, busy ka sa pamilya, busy ka pati sa ministry. Kaya eto na, before the end of this year, we're reminded, make time to rearrange your living space. Make time to rearrange your living space. Now, this has physical value as well as spiritual value. This has physical value as well as spiritual value. On the physical side, edi syempre, pag re-arrange mo yung physical space mo, ibig sabihin, naglilinis ka, mapapasaayos mo ulit yung tinitiran mo, giginhawa ka.
yung nakasanayan mo nitong mga nakalipas na buwan na sige, hayaan na lang yan. Yung punda ng unan mo na hindi mo linalaban ng 6 na buwan. Masyado ka nang nasanay dun sa amoy na yon. O di kaya mga nagkalat na mga gamit here and there. Gusto mo naman pagpasok ng bagong taon, hindi na ganon, hindi na magulo, medyo maayos-ayos. That's a good way to end the year and begin a new one. So that's what we mean by having physical value. Pero meron ding spiritual value itong pinag-uusapan nating pag-rearrange ng ating living space or to some extent cleaning our lives. Nakasama dun sa mga inaayos natin, tinatanggal natin, dinadagdag natin, meron itong spiritual meaning sa buhay natin tulad nito, no? Tulad nito. That as we make a decision, let's say kunyari, tonight or the next day or a few days before the end of the year, maglilinis ako, mag-aayos ako. Hindi ba't isa sa ginagawa natin is tinitignan natin kung ano yung meron tayo, ini-evaluate natin, rini-review natin, tinitignan natin at nagdi-decide tayo, alin ba sa mga meron tayo ngayon ang pwede na nating itapon? Alin ba sa meron na tayo ngayon o matagal na tayong meron, nakandyan dyan, nakabalandra, nakatabi dito, nakalagay sa cabinet, nakalagay sa bag natin, nakalagay sa ilalim ng ating mga kama, alin ba sa lahat ng mga yan ang pwede na nating itapon? Because when we say rearrange your living space, isa mga kailangan natin gawin is to throw away unnecessary items in our lives. To throw away unnecessary items in our lives. For the Bible says in Hebrews chapter 12 verse 1, we are surrounded by a great cloud of people whose lives tell us what faith means. So let us run the race that is before us and never give up. We should remove from our lives anything that would get in the way and the sin that so easily holds us back. Again, I read Hebrews chapter 12, verse 1. We are surrounded by a great cloud of people whose lives tell us what faith means. So let us run the race that is before us and never give up. We should remove from our lives anything that would get in the way and the sin that so easily holds us back. Again, we discuss first yung physical value nung pag-evaluate ng mga bagay na meron tayo na maaring pwede na pala nating itapon. Example dyan, cabinet. Let's say you open your cabinet and you see a certain amount of t-shirts, a certain amount of pants, a certain amount of polo, a certain amount of underwear, or a certain number of shoes. O baka kung hindi lang yun, marami pang ibang mga naipon na ron, nalagay na doon, pero wala ka lang oras para mag-evaluate, o minsan kaya nag-iisip ka, baka magagamit mo pa, pero ang totoo, hindi na. Minsan di natin napapansin yan we're wearing the same t-shirts. Malamang sa malamang yun kasi yung paborito na natin, o doon tayo komportable. Minsan di natin napapansin yun, we're using the same bags. We're using the same shoes. Even if may 10 ka pang sapatos, meron ka pang ganito karaming mga bags. So, ibig sabihin, ano na lang nangyayari dun sa mga nandoon sa cabinet mo? Pampasikip. Ano lang yung nandoon? Nagiging basura na lang sila. Yun nga lang, mamahaling basura. Kasi pwedeng nung araw, nabili mo yan, o narigalo sa'yo, o nahingi mo kung kani-kanino, pero you've got to come to terms with the truth that you are not using these items. At ano na lang ang mga bagay na ito sa buhay mo? Pampasikip. Ano lang ang mga bagay na ito sa buhay mo? Pampabigat. At kahit pa nga minsan, mag-isip ka na baka pagdating ng araw, magamit ko, bigla ka nag-review When was the last time I wore these things? When was the last time na nagamit ko mga bagay na ito? Abay, hindi na lang pala buwan. Taon na. Taon na. So siguro dumating na yung tamang panahon na dapat ka nang mag-let go. Baka dumating na daw yung tamang panahon na dapat ka nang mag-let go. One time, Rico Blanco, this very famous singer and composer from our country in the Philippines, was about to leave his present house, transferring to another house. And true to form, dahil siya'y composer, nakakapag-compose siya ng kanta na may kinalaman dun sa pag-alis niya dun sa kanyang bahay patungo dun sa susunod. At dun niya na-realize na hindi pala ganun kasimple yun. That transferring from one house to another can be a spiritual experience kasi napipilitan kang mag-evaluate. Ano na nga ba ang na-accumulate mo dun sa dating house
At sa paglipat mo dun sa bago mong titiran, gusto mo pa ba siyang dalhin? So in some sense, ito naman yung spiritual value ng pinag-uusapan nating throw away unnecessary items in your life. Na bukod dun sa material things like clothes or gadgets that can only be called now as garbage, baka may mga bagay sa ating buhay tulad ng mga sama ng loob. Hanggang ngayon, nandun sa puso mo, grabing pampabigat yan. Huwag mo nang dalhin yan to the next year. There are people who do this. Na yung sama ng loob nila nitong taon na to, dinadala nila to the next year, to the next, and to the next. Hindi nila nakahalata. They have become who they hate to become. And that is a bitter person. Minsan pinagtatawanan mo si ganito bitter, si ganito nega, hindi mo alam ikaw pala ganun na rin. Kasi hinayaan mo na yung dati mong naramdamang hindi maganda, yung tampo mo, hindi ka nakagraduate sa ganon. Don't allow yourself to be like that. Throw that away. Remove that from your life. Any form of bitterness na sobra nang bumaon at naitanim sa ating puso, sa ating buhay. Ano pa? Mga maling prinsipyo, mga maling pananaw. Ano ba yung mga diskarte ko na hindi nagbigay ng maganda sa aking buhay this year? Ayoko nang dalhin yun to the next year. So you evaluate yourself. What are these things that I must remove from my life? Even wrong relationships. Even wrong relationships. Minsan ng tao, kaya niya nagagawa ang isang bagay dahil sa impluensya sa kanya ng kanyang mga nakakasama. Kaya sometimes, hanggat hindi ka pa strong, dapat siguro i-detach mo muna sarili mo dun sa mga bad influence, dumikit ka muna dun sa mga good influence, at pag nagiging stronger ka na, babalikan mo ngayon yung mga kaibigan mo pa rin naman. Kaso nga lang, medyo bad influence at isa-isa silang hilahin na mapalapit din sa Diyos. But there comes a time in our lives that we need to evaluate. Ano ba yung dapat nating i-leave muna behind? Leave muna behind. And sometimes, even to really throw away. For example, may mga tao na ayaw ng manigarilyo. At ang gusto nila, pagpasok ng bagong taon, tapos na. Di ano ba meron ka dun sa bahay mo na nagre-remind sa'yo na manigarilyo ka ulit? Lighter ba yun? O di tapon mo na. Sa totoo naman, makakabili ka naman ulit nun. Pero at least within your reach or dun sa bahay mo, matatapon mo na yung bagay na yan. Ashtray. O di naman kaya baka may poster ka pa ng isang paborito mong cigarette product. O di pati yun, itapon mo na rin. O di naman kaya iba ang pinagpipray niya pagdating ng next year, hindi na siya manginginom. Hindi ka na lang kasi social drinker Ang totoo, alcoholic ka na. It has really become your way of life and you want that to change. So kung sa rep mo, nandoon yung mga bote, di pagkukunin mo at i-flush mo lahat sa toilet, ay, ang mahal, ang sakit. At kung ano pa yung mga pwedeng maglapit sa iyo ulit sa ganong klaseng bisyo. Kunyari, hindi naman yan. Ang bisyo mo droga. Di lalo na yun. Talaga naman i-flush mo na to the toilet yan. Yung rugby, gamitin na lang talaga sa sapatos at hindi na dapat sinisinghot yan. At yung cup syrup, dapat pag may ubo lang. At yung mga kasama mo wala ka namang ubo pero napakaraming cup syrup sa bahay. Yung pala ay addict na sa ganyang mga substances. Throw these things. If it's pornography, kung nandoon siya sa iyong mga external drive, maganda siguro linisin mo yung iyong laptop, yung iyong external drive, yung iyong mga gadgets like smartphones, of anything that brings you back to these things. Kung yung laptop mo may software na nag-a-unblock nung mga naka-block na sites, tanggalin mo na yon. Kasi habang naroon siya, tinanggal mo man yung pornography dun sa external, tinanggal mo man dun sa laptop, alam mo mababalik-balikan mo pa kasi nandoon pa rin yung software. Kung meron kang ex at ang totoo na may Y ka na ngayon, di ba? Yung ex mo, kahit gaano ka dramatic yung love story ninyo, pero meron ka ng girlfriend now, meron ka ng asawa ngayon, baka it's the right time
na itapon na yung sulat na hanggang ngayon ay binabalik-balikan mo pa. Isang kaprasong papel na pag nag-aaway kayo ng jowa mo o ng asawa mo, pupunta ka sa isang sulok, babalikan yung papel at magre-reminisce ka. Baka it's high time that you throw away all of these reminders of the past. Kasi ano na siya? Pampasikip. Ano na siya? Pampabigat. Ano na siya? Pampagulo ng iyong buhay. Marami sa atin, mahilig kasi minsang mag-throwback. Diba? At minsan yung tino-throwback natin, hindi na dapat natin tino-throwback kasi hindi na siya nakakabuti sa ating kasalukuyan at malamang sa malamang, hindi yan makakabuti para sa iyong kinabukasan. Kaya sa sino man na gusto na yung next year niya, ang next year niya ay punong-puno ng pagpapala. Everybody say amen to that. Yung ang gusto, yung next year niya, magkaroon siya ng kapayapaan. Everybody say, Amen! Yung ang gusto niya, next year, everything will be okay. Everything will be smooth. Everything will be blessed by God. Say, Amen! Kasama doon, throw away everything that is unnecessary in your life. And this is not gonna be easy. It's so easier to talk about it right now. It's so easier to even listen to me speak about it right now. But the truth is, it is one of the most difficult things to do. To part ways. To part ways with certain things na kahit alam mong hindi mo kakabuti sa iyo, pero para bang ang sarap pa rin to hold on somehow. Ako lang minsan may mga kapatiran tayo, tumutulong sa paglilinis ng ating bahay dito sa Dubai, tumutulong din sa paglo-laundry. At mayroong isang kapatiran na nagsabi, kaya masyado ang dami mo ng mga t-shirts na mukhang kay luma-luma na hindi ko pa rin talaga mabitiwan. Ang totoo, hindi ko naman nasusuot na. Minsan nalalaban na lang every 6 months pero only for the sake na malaban siya dahil nag-accumulate na lang ng dust. T-shirt lang yun ha. Pero somehow may sentimental value na, teka parang ayoko pa. At minsan ito token ko susuotin para lang masabing nasuot mo pa rin. But then, as these items remain in your life, as these items remain in your cabinet, then you are preventing that cabinet from receiving new and better things. Walang space eh. Ganun lang kasimple yung math eh. Walang space eh. Kasi nakasuksok pa rin, nakabara pa rin yung nakaraan. Kaya kung gusto natin ng bagong pagpapala sa susunod na taon, it's time to evaluate. What are the things that I can take out? Iyakan mo saglit. At pagkatapos itapon na, ipamigay na. Even parts of our old ways, like yung dati natin halimbawang relihiyon, yung dati nating halimbawang mga diskarte, yung dati nating mga relationships, yung obviously hindi na siya fit sa kung sino ka na ngayon at saan ka na dapat tutungo, then it's high time to evaluate all of these things and ask God, give me wisdom, Lord. Give me strength, Lord, so that I will be able to throw away everything unnecessary in my life. Get rid of excess baggage. Can everybody say that together with me, please? Get rid of excess baggage. One more time. Let's say it. Get rid of excess baggage. Hirap ang Pilipino dyan. Alam nyo na yan. Hirap na hirap tayo dyan. Getting rid of excess baggage. Now, along the way, as you evaluate the things in your life, you will discover that there are things na hindi lang pala pwede basta-basta na lang itapon. Mga bagay na maaring hindi na useful sa iyo, pero pwedeng useful naman sa iba. May ganon. So learn to give what others can still use. Maaring you're in possession of certain items na sa iyo tapos na, pero sa ibang tao, useful pa. Again, meron lang kasing sentimental value, hindi mo na pakakawalan, ayaw mo pakawalan, minsan baka selfishness pa, na kung hindi lang ikaw makikinabang, walang dapat makinabang na iba, mali yun. So sometimes there's an extra coffee maker at the house, there's just so many cups, there's just more than one television set, there's just so many other stuff na baka pwede mo na ibigay, ang damot mo lang kaya ayaw mo i-share. Lumilitaw din minsan pati tuloy yung ugali natin sa ganyan. Yung pag nag-evaluate ka, again, the cabinet, daming shoes. Ilan ba paa mo? At kahit pasabihin mo araw-araw, suotin mo siya.
Kulang pa rin yung 7 araw sa isang linggo para mapagkasya mo siya, and then you go through this drama of saying, hindi, pinaghirapan ko to, pinagtrabaho. Yeah, fine. Nabili mo na nga eh. Napicturean ka na nga, nasuot mo eh. Pero ang totoo, hindi mo na naman siya nagagamit. At baka may tao, may kaibigan, may kilala ka, o yung simbahan, pwedeng magamit yan. Hindi ba mas fulfilling yun? Na pinaghirapan mo, minsan naging iyo, hindi mo na rin kailangan, pero pagpapala pala sa iba. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each one must give as is decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Itong verse na to, halos lagi natin naririnig sa ating offering readings. I'll read it again. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Again, this part of our message has a physical value as much as it has a spiritual value. On the physical side is you get to evaluate and see the things that you possess and realize that I have enough of the things that I need. And there are things that I have that can become a blessing to other people. Bigla ka ngayon mapapaisip, ano yung mga items na yon at kung kanino-kanino mo siya pwede ibigay. At ang spiritual value niya is detachment and freedom from material things. Na kailangan matutunan ng marami sa atin. Na at the end of the day, no matter what, we know that people are more important than possessions. That people are always more important than possessions. Sometimes we get too attached to material things. Nakikita yan, pag halimbawa, bagong bili mo lang ang cellphone, pinahawak mo kung kanino, nalaglag niya. Pagkatapos nun, sinapak mo yung nakalaglag ng cellphone. Lalo na kung asawa mo pa yung nakalaglag ng cellphone. Teka, hindi ba cellphone lang yan? Ano mas mahalaga? Pag pinapili ka, pag pinaisip ka, pag pina-evaluate ka, yung bagong cellphone o yung asawa mo? Yung cellphone. Yung iba nga, ang gusto ipamigay yung asawa. Pero, biglang na-realize mo, oo nga, masakit na nalaglag yung phone, nakakainis na nagawa niya ito, pero cellphone lang yun. Cellphone lang yun. Gamit lang yun. Pag halimbawa, napansin mo kung makapaghurmintado ka, sobrang wagas, dahil sa nangyari sa kotse, dahil nangyari sa cellphone, nangyari sa TV, nangyari sa PlayStation, nangyari sa coffee maker, nangyari sa ref, something is wrong with you. Pag sobra, pag exaggerated yung paghuhurmintado, lalo na kung yung involved anak mo, kapatid mo, magulang mo, asawa mo, kapwa-tao, we should never be too attached to material things. What's so weird about these gadgets is, nung araw pa yan eh. Hindi ba't nag-survive tayo, wala namang cellphone? Ang ilan sa inyo are old enough. Obvious sa face nyo, huwag kayong magpanggap. Iba sa inyo, old enough. Sobrang old. Sobrang old. Alam niyo yung panahon na pupunta ka pa sa sari-sari store, makikitawag ka sa kanto. Usually, yung pinakamayaman lang na kapitbahay ang nakaka-apply ng ng landline. Ilan lang kami na ganun noong araw. Tapos, magsusurvive ka buong araw na wala kang tawag. And then nagkaroon ng pager. Wow! High-tech. Diba? Para ma-send mo yung information mo dun sa mga dapat mong padala na may pager din, tatawag ka dun sa operator, sasabihin mo sa kanya, pakisabi po na magkikita kami ng 3:00 sa SM Mega Mall. Pag walang away. Pag magkaaway na, pakisabi sa kanya, galit na galit ako sa kanya. Minsan lalagyan pa ng mura yun, nakakalusot ng araw yun eh. Hanggang sa pinagbawal na eh. We survive with just that. And then later on, we had cellphones. Na kahit meron kang cellphone, napakamahal tumawag. Wala pang text nun. And then nagkaroon ng text. Then all of these items that they said the cellphone could have, bigla ang cellphone may magkakaroon na ng flashlight. Wow! High-tech. Mahal yung cellphone na ganon. Remember 3210.
There was a time, 3210 Nokia was something like 5,000 to 6,000 dirhams. 3210. Yung ilan sa inyo hindi na naaalala na nag-exist yung gadget na antibay niyan, hindi nasisira yan. Kahit ibato mo yan na ibato. And then all of these things, nagka-radyo, all of these things, nagkaroon ng camera. And now all of these smartphones, what are they? They keep on changing. We're allowing our lives to be dictated by all of these gadgets. Huwag dapat tayo ma-attach dyan sa mga yan dahil bukas makalawa, yung bago mo ngayon, yung mahal mo ngayon, wala na rin magiging value yan. Malapit na lumabas ang cellphone na may kasama ng refrigerator. So, yung iniisip mo napaka-high-tech na niyang phone mo because of all the camera and everything, just wait for a few months. The value of what you have will depreciate. Pero yung tao, yung relasyon mo, dapat lagi nating pangangalagaan. Bantayan mo sarili mo. Minsan, turuan mo sarili mo na huwag maging materialistic, na huwag maging attached to these things. At pag naging ganun tayo, madali para sa atin ibigay ang mga meron tayo. Kahit pa nga minsan, gustong-gusto pa rin natin eh. Ano ba, meron kang t-shirt, hindi naman masyadong gamit. At may nakita ka, bagay sa katawan niya, kasi tanggapin mo na, ang taba mo na ngayon. Yung t-shirt na yun, kaya rin hindi mo masyado masuot na anymore kasi ang bilis mong tumaba mula dun sa siya'y nabili. Sayang naman. Ibigay mo dapat yan dun sa mga ganun na ang katawan. At hindi ba nakakatuwa yun? Kasi tingnan mo, hindi nasasayang yung damit, masisira lang yun. Lalo na ganun din ang sapatos at iba't iba pang bagay. Para sa simbahan. Sobra pala ang plancha mo, sobra pala ang microwave mo, sobra pala ang coffee maker mo. Ba't hindi mo ibigay yung isa para sa church nung magamit pa sa ministry? Dati ikaw lang ang pinagsisilbihan ng gamit mo. Ngayon ito pagsisilbihan, napakaraming mga tao. Makakatulong pa in bringing people to the Lord. Huwag maging madamot. Sabihin mo yan sa iyong katabi. Huwag maging madamot. But give what others can still use. And note what we are saying here. What others can still use. Hindi nagbigay ka ng t-shirt na kahit ikaw hindi mo nasusuotin. Kasi basahan na siya dapat. Nakaka-insulto kaya yun? Magbibigay. Ikaw ba susuotin mo to? Actually, hindi nga eh. So, ang lagay ako, bibigay mo sa akin kasi dahil sa tingin mo, ako'y mababang uring nilalang. O kaya nagbigay nga ng plancha, masusunog pa ang bahay namin dahil pumuputok na pala yan. O kaya microwave, sa isang lagay mo lang, isang gamitan lang pala, isasabog na yung microwave na yan. Lalo na pagbibigay sa simbahan. Ako okay lang na tumatanggap ng mga second hand, lalo na for the ministry. Pero wag naman yung basura mo na lang talaga. Binigay mo lang sa amin kasi wala ka na iba mapagtapunan. Gusto mo pang bida pa ang peg mo? Pastor, so sorry to sa church. So kaya ako hampasin eh. For the Lord. Ang totoo gusto mo lang kaming tambakan ng basura. Pag magbibigay, okay lang naman na second hand, pero ano sabi doon? Give what others can still use. Give what others can still use. Kaya nga, ang naunang point natin dito, throw away, yung pwede nang i-throw. Pero let's say may nakita kang hindi naman pala dapat i-throw, pero hindi mo na rin kailangan, have the generosity of giving it to someone else. Tonight, meron sa inyo na challenge. Totoo yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos nangungusap sa inyo. Meron kayong mga items sa bahay, sa cabinet. Alam nyo na, ang application, the challenge for this message tonight is, alam na this, di ba? Alam na this. Kanino pupunta ang sapatos na ito? Kanino pupunta ang bag na ito? Kanino pupunta? Minsan nag-worry kayo, ay wala akong cash ngayon para mamigay ng mga pamasko ganyan. Baka you don't really have to buy. Baka naman meron ka rin talaga mga items na you don't really have to throw yet, but can still be a blessing to others. Think about that. Think about that. Think about that. Think about that. Another point. When you start rearranging your living space, you get to realize, teka. Ba't ako meron ito? Bakit?
Ate, hindi iyo yan, hindi mo sinusole. 1 taon nang nasa iyo yan. Kapal na mukha mo, soli mo na. Kaya, what does this mean? Return what does not belong to you. Huwag kang mag-isip na ipamigay kung kanino yan, o itapon, o manatili sa bahay mo because it's not yours. That's also one reason why sometimes we have certain things in our house. Minsan kang nanghiram kung kanino, pinahiram lang sa'yo, nalimutan mo na, hindi mo sinuli. Return what does not belong to you. Again, this has physical value as much as spiritual value. Kasi kaya pala nasisikipan ka eh. Ikaw tong mahilig hiram ng hiram pero hindi mahilig magbalik. Maraming tao yan ang kasalanan. Whether it's, let's say, yung mga pang-hardware, yung mga pang-bahay, mga pang-drill, minsan ng hiram, isasampay lang naman yung wall decor. Abay, 6 na buwan na hindi nababalik. Isang wall decor lang yun, isang drill lang yun eh. Tapos, dahilan hanggang sa hindi na nagamit ng may-ari. Galit na sa'yo. Pati siya nalimutan na niya na pinahiram sa'yo. It's high time you return it. O yung mga hagdanan ng mga malalaki na ininvesta ng mga tao yan, o kaya relos, o kaya damit, my goodness, pati underwear, and all of these other items, it's time to return them because they're not yours. At maaring kailangan ito ng taong pinaghiraman mo. Kaya minsan ng mga tao, hindi naman sa madamot, nadadala na magpahiram. Kasi marami sa atin na nangyahiram, hindi marunong magsole. Libro. Nako, napakaraming mga tao hiram na hiram sa akin ng libro, hindi naman sinusole. Kaya ako may malaking library dun sa ating BNK or Church Villa sa Dubai. You can read as much as you want, but you cannot take it home. Kasi ayoko mag-away pa tayo dahil sa isang libro, nasira ang pagkapastor nating dalawa, pagkapastor ko sa iyo, dahil lang sa isang libro. Pero ang tao mahilig manghiram, hindi mahilig magbalik. Kailangan matuto tayong magsole ng lahat ng ating hiniram. Meron din spiritual value yan. Halimbawa, may mga bagay na pinahiram lang naman talaga sa iyo ng Diyos. Dapat lagi mo marirecognize yun. This is not mine, this is the Lord. Tithes and offerings. Yung sweldo na binibigay sa atin, yung pera na hawak natin, kahit pa sabihin ko nag-labor dyan, you recognize that all blessings come from God. And there's a portion of that na dapat binabalik mo sa Diyos kasi sinasabi mo sa Panginoon, hindi naman akin talaga to eh. So kung ito yung sweldo ko, itong portion na to, binabalik ko to sa Panginoon kasi ganun dapat I return to the Lord. What is the Lord's? The Bible says in Mark chapter 12:17, "Well then," Jesus said, "give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God." Na bagamat ang verse na to madalas na ginagamit for another context, still the meaning is related to our subject matter. Mark chapter 12:17, "Well then," Jesus said, "give to Caesar what belongs to Caesar, and give to God what belongs to God." Kung maaaring meron sa atin na hindi pala sa atin, ibalik natin kung kanino siya dapat ibalik. Ibigay natin kung ano dapat ibalik. At yung dapat para sa Diyos, ibigay natin para sa Panginoon. Kahit ang talents natin, kahit ang ating buhay, this does not belong to us, it belongs to God. And as a Christian matures in his faith in the Lord, he realize, may boses ako, hindi ko to dapat ipagyabang, dapat ko to gamitin to preach, to teach, to sing, to counsel, pray, encourage others because this belongs to the Lord. May kotse ako. Thank you God, binigyan mo ko ng kotse. Na kahit ito'y nanggaling sa sweldo ko, binabayaran ko buwan-buwan, pero alam ko, you give this to me. Kaya papagamit ko to para sa church. Manunundo ako ng mga bisita, dadaling ko sa church at ibabalik ko pa sa kanilang bahay. Hindi ako kailangan pakiusapan, gawin ng mga bagay na ito kasi yung coaching to belongs to the Lord. You recognize that everything that you have belongs to Him, so you return it to God. You return it to God. Yan ang attitude ng mga taong lubos na pinagpapala ng Panginoon. Pinagpala na sila ng taon na ito at tiyak kung lalo pang pagpapalain sa susunod na taon as they give to Caesar what belongs to Caesar and they give to God what belongs to God. Again, we read Mark chapter 12:17. "Well then," Jesus said, "give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God." His reply completely amazed them. His reply completely amazed them. Ibig sabihin, pag ganyan na tayo, binabago na nga tayo ng Diyos araw-araw.
Binabago na tayo ng Diyos araw-araw kasi hindi ka na katulad nung dati na sobrang attached to something even if it's not yours, you're holding on to it. Even if it's not yours, you're holding on to it. Halimbawa mga tao that are into secret relationships. Yung mga sobrang patagong mga relasyon. Yung malinaw pa sa sikat ng araw, ikaw, meron ka talagang kinakasama, siya meron siya kinakasama, pero pinili nyo na mag-under the table. So, lahat ng pagtatagpo nyo ay tinatawag na nakaw na sandali. Hindi mo magawa sa liwanag dahil alam mong mali at hindi tama, hindi dapat. Ano sabi dyan sa Mark 12:17? Give to Caesar what belongs to Caesar. Hindi siya sa'yo. Gusto mo rin ba yun? Na lagi na lang ganun? Na inyong pagtatagpo walang nakakaalam? Tapos pag may nagme-message pa na laging patay ang phone mo, ang Facebook mo, mga ginagawa mong efforts to keep this relationship that it is not a relationship. It's time to end it. Relationships that does not glorify God. Yung mga ganitong klase mga bagay na hindi mo pwedeng ipagmalaki. Hindi mo pwedeng masabi at hindi tama kasi may linuloko. May linuloko. Merong hindi natutuwa doon sa nangyayari. Hindi pwedeng pagpalain niya ng Diyos. Gaano karami sa atin gusto pagpalain ng Panginoon? Say amen. Amen. Give to Caesars what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God. Pag nakarelease ka na dyan, ano sabi doon? His reply completely amazed them kasi that can only happen by the grace of God. That can only happen by the grace of God. Yung change in our lives, hindi na tayo kumakapit sa mga bagay at hindi na tayo kumakapit sa mga bagay na mali. Yan biyaya at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. And then along the way, as we do this rearranging of our living space, you also realize certain things na pwede mo namang itabi. Certain things na pwede pa rin manatili sa iyong buhay. What are these things? The blessings. The clear blessings that God wants you to have. Nare-realize mo tuloy na hindi ka zero. Na kahit itong buong taon na to, maraming hindi magandang nangyari, hindi pala ako zero. Meron at meron palang pagpapala na binigay sa akin ng Panginoon. So you keep and cherish the things you now know are blessings from God. You keep and cherish the things you now know are blessings from God. Psalm 40 verse 5 says, Lord my God, you have done many things. Your wonderful works and your plans for us, none can compare with you. If I were to report and speak of them, they are more than can be told. Again, I read Psalm 40 verse 5, Lord my God, you have done many things. Your wonderful works and your plans for us, none can compare with you. If I were to report and speak of them, there are more that can be told. Pag tayo daw ay nag-isip ng mabuti, hindi tayo zero sa pagpapala sa Panginoon. On the physical value of this point, you will later realize na meron pala akong unan, meron pala akong kumot. It's what I need, so when I sleep, I will sleep well. I have this bed. And when you have that unan, you have that kumot, you have that bed, then you can always sleep at night and thank God that tonight, you're gonna have a good night's rest. That you may not have everything, wala ka mang mansyon, wala ka mang pambayad sa lahat ng utang mo, sinisingil ka pa rin nila, meron ka pa rin problemang iintindi next year, pero makahihiga at makahihiga ka sa kama ngayong gabi, thank you Lord pa din. Something I'm teaching our people all the time, good times and bad times, you appreciate what you have right now. Yung suot mo ngayon, sapatos mo ngayon, cellphone mo ngayon, yung itsura mo ngayon, praise the Lord. Gaano karami sa atin kayang tumingin sa salamin at pwedeng sabihin, how great thou art. Gaano karami sa atin ang kayang sabihin yon? How great thou art. Thank you, Lord. Diba? At let's say just, for example, talaga hindi ka masyado happy sa itsura mo ngayon. Ano ba tinuturo natin? Thank you, Lord, pa din. Ako, thank you, Lord Baka doon sa iba, thank you, Lord pa din. Pero still, you get to appreciate everything that God has given to you. Bago matapos ang taon na to, dapat thankful. Dapat thankful.
Tingnan nyo nga mga katabi nyo, tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Pag tinignan nyo, ano kaya siya? Ikaw, thank you Lord. Ikaw, kuya, thank you Lord pa din. Ha? Sige nga, practicein nga natin. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo, tingnan nyo yung katabi nyo. Ikaw, kuya, thank you Lord. Ikaw, thank you Lord pa din. Ha? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Keep and cherish the things you now know are blessings from God. Kung katabi nyo boyfriend nyo, kung katabi nyo asawa ninyo, kung katabi nyo kaibigan ninyo, pakisabi sa kanila, you are a blessing from God. Sabihin nyo yan, boyfriend, girlfriend, asawa, kaibigan, you are a blessing from God. Our sixth point for tonight and for the entire message series is this: reject all negative thoughts. Reject all negative thoughts. As the year comes to an end, ganyan dapat ang attitude natin. Negative thoughts, I reject you in Jesus' name. Negative thoughts, I reject you in Jesus' name. At yan ipag-pray mo na sa pagpalit ng taon, hindi ka na katulad nung dati na lagi na lang nega. Hindi ka na katulad ng dati na lagi na lang parang ampalaya. Hindi ka na katulad nung dati na lagi na lang nakakainis dahil pag nagsasalita ka, puro na lang pangit ang lumalabas sa iyong bibig. At kung paano ka mag-isip, lagi na lang corrupted. Gawin mong desire yan. Gawin mong desire. Gusto ko po next year, hindi na ako ganyan mag-isip. Everybody say this with me. Reject all negative thoughts. Again, say it again. Reject all negative thoughts. James 4 verse 7. James chapter 4 verse 7 says, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Pag tayo may personal relationship kay Jesus Christ, yun yung ibig sabihin that we submit to God. Pag meron tayong personal relationship with Jesus Christ, yun ang ibig sabihin that we submit to God. When you have a relationship with Jesus Christ, you are not the same person again. Hindi ka nakatulad nung dati, hindi pwedeng pareho. Ang tao pwede magpalit na relihiyon, pwedeng from this religion to that religion, makes no difference. Nagpalit lang ng ritual, nagpalit lang ng ginagawa, nagpalit lang ng inaaral. Pero what we are praying for people to have is not just another new religion, not to replace a religion from another religion, but a relationship with God. At isang tunay na relasyon sa Diyos, nagbabago ng ating buhay. When we submit ourselves to God, what can we do? We can now resist the devil. We can now resist and reject negative thoughts. And the devil and his negativity will flee from us. The devil and his negativity will flee from us. Hindi bagay sa Christian ang nega. I-hashtag nyo yan ha. Hashtag. Hindi bagay sa Christian ang nega. Kaya pag halimbawa, ganun ka, pakorek ka sa Lord. Mali yun. Hindi dapat ganon. Hindi bagay sa Christian ang nega. It's very important for us to check ourselves. Ako ba'y nega? Ako ba'y nega? Nega ba ako mag-isip? Nega ba ako magsalita? Pag sa pagkainan, ang mga tao ba natutuwa na kasama ko na iimbyer na nandun ako? May ganung tao Ang saya-saya ng lahat tapos siya biglang kakainis. Paminsan-minsan okay lang, pero pag madalas na may ganon, may problema, go to your prayer room and ask God na palayasin ang 10 demonyo sa katawan mo. Kasi bakit po ganon? Ang mga tao, ang sasaya, ako yung pangsira ng kasayahan ng mga tao. Minsan nangyari sa akin sa Pilipinas yan. I was with a group of young people. And then may mag-boyfriend na nag-aaway. So wala na akong pakialam na nag-aaway sila Kaso kailangan talaga yung babae, not na babae lang ang nega ha. Minsan ang lalaki din Pero in this particular incident, yung babae yung nega. Gustong-gusto niya maramdaman naming lahat na nag-aaway sila. Kaya wala siyang pakialam kahit kami gutom na gutom, ang saya-saya namin, nagbibigay. She just had to make a point na kung hindi siya masaya, may problema sila mag-boyfriend, dapat lahat kami mag-suffer. Yung mga ganyan na dapat binibitbit at tinatapon sa dagat. Yung bigla, wag mo kami idamay sa kanigahan mo.
Kaya kung meron sa atin ganon, na yun ang kanyang virus na iniimit, yun yung kanyang bacteria na ilinalabas, pag-pray mo sa Panginoon, Lord, gusto ko ng deliverance. Lord, gusto ko maalis ang lahat ng nega sa aking katawan. Kaya yung mga katabi nyo, pwede ba i-lay hands nyo bawat ito sa kaliwa, sa kanan? Sige, tapikin nyo. Sige, kahit kilala nyo hindi, tapikin ninyo. Pinapalayas ko lahat ng nega sa katawan mo. In Jesus' name. Tinan nyo, mag-iiba mata niyan. Biglang, Sige, lay hands nyo lahat. Lay hands nyo lahat. Everybody. Pinapalayas ko lahat ng kanegahan sa katawan mo. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Te, may nagbago sa'yo. Sige, tingnan nyo mga katabi nyo. Te, may nagbago. Lumiwanag ang paningin mo. Amen. Palakpakan nga natin ulit ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. One less nega person in the world. Diba? One less nega person in the world. Bakit ba may nega? May painful things na naranasan sa buhay yan eh. Hindi nagagamot. Hindi naman siguro gumising na lang yan na isang araw at ang sabi niya, gusto ko maging nega ngayon. Kasi pag ganun, abnormal yun. Yun lang ang mode niya. Ano ka mode ko today? Ano peg ko today? Peg ko today, yung nakakasar. Nobody wakes up like that. Probably there's pain that remains to be unhealed. As pastor, I see that. As a servant of God, I can discern that. Sometimes not even talking to me. See it in the eyes. Sabi nga nila, window of the soul. Kahit paminsan, ang galing niya magpanggap sa ibang mga tao. But at some point, makaka-encounter ka ng taong hindi mo makukuha sa pagpapanggap mo. Mararamdaman niya. Sa mga salitang nababanggit. Kahit paminsan napakadisiplinado mo, sa tingin mo'y hindi ka katulad ng iba. Iba madali malaman eh. Posting pa lang sa Facebook, alam na natin. That's what I'm not worried about. They are not who I'm worried about. In fact, buti nga yung mga ganun kasi nalalaman natin agad eh. Pwede mong i-message, pwede mong tawagan, madali matulungan. Ang mahirap yung mga nagpapanggap na sila'y malakas. Yung nagpapanggap sila sa ibang mga tao na sila'y okay. Pero ang totoo, hindi. At kailangan ng ganung tao lalong lumapit sa Diyos. Huwag takbuhan ng ganitong klaseng mga gawain. Pag nakakapakinig ka ng mensahe na para ang feeling mo, para sa akin yata, huwag kang magtampo na pinatatamaan ka dahil hindi naman ako gumising din kanina umaga at iniisip ko, patamaan kaya kita ngayon. Dahil araw-araw ako nagpipreach mula Sabado hanggang sa Biyernes yan. Vini-video ang message na ito, ini-air on our YouTube channel. There's no particular person I'm thinking about whenever messages like this are being prepared for. And even if I see you live right now, how would I even know? Lalo na sa mga bisita natin at bago lang sa ating simbahan. Pero kung nangungusap ang Panginoon sa iyong puso, praise God. Kasi ibig sabihin, gusto ng Lord paglipat ng bagong taon, malaya ka na. Gusto ng Lord paglipat ng bagong taon, nagamot ka na. Naawa ko dito lalo na sa mga babae. Not just that men are not in pain, pero marami ako na-encounter na women that their hearts are like oceans of hurts and offenses from way, way back. Mula sa pagkabata, from parents, sa kapatid, sa mga naging crush, mga boyfriend o nagtaksil sa kanila, minsan ka-church, at ang tagal for some women to be healed of this. Lalo na pag nakaka-encounter sila ng mga tao na akala nila yun ang maggagamot sa kanila tulad ng boyfriend, asawa, o kasama sa church, and only to be disappointed and realize that they not only did not heal them, but added to their pain. Kaya dapat ang tao, lagi, ang kanyang greatest healer is Jesus. Kaya sabi sa Biblia, Jesus is the great physician. Mga palalaki man, mga pababae, magpagamot tayo sa Kanya. At ilingin natin sa Panginoon na gumaling tayo sa lahat ng ating hurts para hindi tayo maging nega sa buhay. There are painful things others have said about you. There are painful things others have said about you. Ang sakit kaya nun,
Gusto mo magpatawad, hindi mo mapatawad kasi ang sakit nung nasabi sa'yo. Ang sakit nung nagawa sa'yo. And some of us cannot really carry those things. Criticisms, comments. Minsan may ginagawa ka ng mabuti, hindi na-appreciate ng iba. O kaya meron kang ginagawa, mali, pero pinahiya ka kung paano ka kinorek. There are painful things others say about each other. 1 Timothy chapter 4 verse 12 says, "Do not let anyone look down on you because you are young, but be an example for the believers in your speech, your conduct, your love, faith, and purity." Again, 1 Timothy chapter 4 verse 12, "Do not let anyone look down on you." Huwag mong hayaan na anumang sinabi, ginawa ng ibang mga tao, magpabagsak sa iyong dignidad. Don't let anyone look down on you for whoever you are and whatever has happened to you. Tayo na mga mananampalataya ngayon, lalo na because we have Jesus Christ. Don't let any discouraging comment, any disappointing thing that others have said, put you down. Always believe that God is on your side. Always believe that God is on your side. Tapos every now and then, may mga taong napapalapit sa ating buhay. Dahil hindi nga sila nagagamot sa mga problema nila, ang hatid nila lagi sa atin, problema din ng iba. Yan yung mga nagiging chismoso, nagiging chismosa. There are bad things people say about other people. There are bad things people say about other people. Why did they do that? Hindi nga kasi nagagamot pa. Pag ang tao nagamot na sa kanyang sariling pain, wala na siyang time para i-chismis ang iba. Wala siyang time para magsabi na kapangitan ng ibang mga tao. Yung may time para sa ganyan, alam mong hindi pa kasi nagagamot sa kanyang mga hurts and pains in life. Proverbs 20:19 is a very beautiful reminder. He who goes about talking to hurt people makes secrets known. So do not be with those who talk about others. Again, Proverbs chapter 20:19. He who goes about talking to hurt people makes secrets known. So do not be with those who talk about others. Kahit paminsan kaibigan mo, kahit paminsan kasama mo sa buhay, kasama mo sa bahay, kahit pa asawa mo, tapos biglang chismis ang ikinakalat, sabi mo sa kanya, huwag nga natin pag-usapan yan, kasiraan na ibang mga tao. Huwag nga nating enjoyin yung ganyang mga bagay. Paano kung tayo pinag-uusapan din ng ibang mga tao? Matutuwa tayo? Of course not. Kaya ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. At pag may mga taong ganun ang hatid, politely tell them, parang hindi yata ako komportable sa ganitong usapin, babay muna ako. Babay muna ako. Huwag ka sumali sa ganung mga usapin. Kasi yan ay usapin ng mga taong walang magawa sa buhay. Dahil pag busy-busy ka na ginagawa mo ang kabanalan, wala kang panahon gawin ang kasalanan. Pag busy-busy ka ginagawa ang kabanalan, wala kang panahon upang gawin pa ang kasalanan. And our last point for tonight is this: practice thinking about positive things. Practice thinking about positive things. Philippians chapter 4 verse 8. And now, brothers, as I close this letter, let me say this one more thing. Fix your thoughts on what is true and good and right. Think about things that are pure and lovely, and dwell on the fine, good things in others. Think about all you can praise God for and be glad about it. Ang pakasarap kaya na ang laman ng isipan natin, positive things. Ang laman ng isipan natin, positive things. Again, I read Philippians chapter 4 verse 8. And now, brothers, as I close this letter, let me say this one more thing. Fix your thoughts on what is true, good, and right. Think about things that are pure and lovely. Dwell on the fine, good things in others. Think about all you can praise God for and be glad about it. Knowing all these things, the challenge for us tonight is this. Remember all the blessings you have because of God. Remember all the blessings you have because of God. And say to the Lord, thank you. And say to the Lord, thank you.
and say to the Lord tonight, thank you. Let us bow our heads. Let us close our eyes. And let's pray to Jesus. Ako po'y naniniwala na ang Panginoon nasa ating kalagitnaan. At nais niya ang bawat isa sa atin mag-enjoy sa buhay, hindi maging miserable sa buhay. Pero maaaring may mga bagay na nagpamiserable sa atin nitong nakalipas na taon. At ang pinagpipray na natin ngayon, wag na to bitbitin to the next year. That is possible. As we surrender everything unto the Lord and make ourselves ready to receive abundant blessings from Him. Yes, my brothers and sisters in the Lord, tonight, we can surrender all of the things to the Lord that we need to throw away and not keep in our lives. And we can ready ourselves to receive blessing from the Lord. Habang lahat ay nakapikit, habang lahat ay nakayuko, mananalangin po tayo sa Kanya. Nasa-sense ko tonight, may mga gustong gamutin si Lord. Na-discern ko ngayong gabi, meron tayong mga kasama ngayon na ang gusto ng Lord magamot ka. Sa lahat ng mga hurts and pains in the past, nagawa sa iyo ng kung sino, I believe healing will flow tonight. I believe healing will flow tonight. I believe God will bless His people tonight. Kaya mga kapatid, habang lahat ay nakapikit at nakayuko, nobody looking around, there's this special prayer God wants to give to people. He wants to be healed. Gusto kita i-challenge, huwag ka ma-embarrass. Wala namang nakatingin eh. Talagang hiniling ko, pikit lahat eh. Pero nung nag-message, nararamdaman mo para sa iyo to. Kailangan mo magamot. Kailangan mo magamot. At siya lang ang dakilang manggagamot na pwedeng magpagaling sa atin. Huwag kang mahiya. Come and lift your hands to God. I want to pray for you for healing. Salamat sa mga kamay na yun. Just keep them raised. Just keep them raised. Nobody looking around, please. Let's give people privacy. Let's give people a moment to just surrender to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I can feel your presence, Lord, tonight. I can feel, Lord, your Spirit speaking and touching and even now healing people. Ayaw na po namin bitbitin ng mga kabigatang ito sa susunod pang taon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan napakatigas din naman ang aming ulo at kumakapit pa rin kami sa mga bagay na to. Pero kami nagpupuri sa iyo, Lord, dahil sadyang napakabuti mo tulad ng kinanta namin kanina, napakabuti mo, aming Diyos, aming Ama. At alam namin maging sa gabing ito, Lord, ginagamot mo kami. Tinutulungan mo ang bawat isa, lalo na yung nahihirapan, minsan nang nasaktan, at nabibigatan sa mga bagay na hindi tama tuwid sa aming buhay. Thank you, Lord, because even now we know you are receiving us. You are welcoming us. You're embracing your people. And in the name of Jesus Christ, and as your servant, I pray, Holy Spirit, come and fill your people with your Spirit, with your power, with your presence, and with your grace. Set your people free from the works of the enemy. Set your people free from the past. Set your people free from pain. And Lord, for whatever blessing your people need tonight, in Jesus' name, we know you're granting it to your people. Mga kapatid sa Panginoon, san ka man nakaupo, nakataas ang kamay. Personally, receive from the Lord your healing. Personally, receive from the Lord your blessing. At bago mo ibaba ang kamay mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap ko yung healing, tinatanggap ko yung blessing, tinatanggap ko yung kalayaan. As you lift your hands to God, say those words to God. Tinatanggap ko yung healing, Lord, tinatanggap ko yung freedom, yung victory, yung blessing. Come and repeat that over and over again and say that to Jesus Christ tonight. Lord, I receive your blessing. Lord, I receive your blessing.